isang lumang baryo sa Tarlac, bago pa man magkaroon ng sariling kumpanya at milyon-milyong kita kada buwan, si Rogelio de la Peña ay isang simpleng mekaniko lamang. Araw-araw, suot ang maduming overalls at may langis ang mga kamay, kinukumpuni niya ang mga sirang motorsiklo at tricycle ng mga taga-baryo. Walang reklamo, walang yabang, tanging pawis at dasal ang puhunan niya sa bawat araw. Gusto ko lang makaraos, Nay. Hindi ko naman pangarap ang magmilyon. Madalas niyang banggitin sa kanyang yumaong ina na si Lola Mating habang pinupunasan ang mga sugat sa kamay. Ngunit sa likod ng simpleng hangarin ni Rogelio, may nakatagong ambisyon, isang pangarap na hindi lang para sa sarili, kundi para sa magiging anak niya balang araw. At iyon ay magsimula ng isang negosyo mula sa sarili niyang disiplina at integridad. Hindi siya nagtapos ng kolehiyo, pero binawi niya ito sa pagiging masinop, matiyaga at matalas sa pakikipagkapwa. Noong dekada 90, napasok ni Rogelio ang mundo ng construction bilang isang laborer. Dito niya unang natutunan ang pasikot-sikot ng pagtatayo ng mga gusali, tulay at mga bahay. Di kalaunan, nagtayo siya ng sariling maliit na construction team, una sa barangay lang, hanggang unti-unting napansin ng mas malalaking kliyente. Sir Rogelio, ang ganda po ng gawa niyo, napapanahon, matibay at malinis. Kayo na lang po ulit ang kukunin namin sa susunod. Sabi ng isang lokal na mayor noon, dahil dito, lumawak ang network ni Rogelio. Hindi siya yumaman agad, pero ang maliit na pundasyon na sinimulan niya ay unti-unting naging dambuhalang kumpanya na kilala ngayon bilang RD de la Peña Build Corp, isang pamilyang pagmamay-ari at isa sa pinakamatatag na kumpanya ng construction sa Luzon. Ngunit kahit isa na siyang CEO, hindi nagbago ang kanyang prinsipyo sa buhay. Mas mahalaga pa rin ang asal kaysa sa titulo. Samantala, ang kanyang kaisa-isang anak na si Lance de la Peña ay lumaki sa gitna ng yaman at tagumpay. Ngunit kahit ito'y may sariling driver, personal tutor at lahat ng gusto sa buhay, pinilit ni Rogelio na turuan ito ng disiplina. Mula ngayon, ikaw ang magwawalis ng opisina tuwing Sabado. Utos niya kay Lance noong ito'y 12 anyos pa lang. Para matutunan mo kung gaano kahalaga ang maliliit na gawain. Pero tay, ako lang sa klase namin ang may ganyan, mas mabuti na ikaw lang, kaysa wala ka ring alam sa hirap ng buhay. Sagot ni Rogelio, sabay abot ng walis tambo. Hindi naging madali para kay Lance ang buhay sa ilalim ng isang matatag, ngunit mahigpit na ama. Ngunit habang lumalaki siya, natutunan niyang pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang halaga ng pagtitipid, ang kababaang loob, at ang importansya ng pagkakawanggawa. Sa kabila ng kanyang marangyang kapaligiran, pinili ni Lance ang magtapos sa kursong civil engineering sa halip na management upang mas makasabay sa larangan ng negosyo ng kanyang ama. Hindi ako magiging CEO gaya mo, tay, kung hindi ko naiintindihan ang mismong mundo ng mga manggagawa. Aniya isang araw habang sabay silang kumakain ng adobo sa kusina ng opisina. Maganda yan anak, sagot ni Rogelio habang ngumiti. Pero tandaan mo, hindi sapat ang diploma. Ang tunay na sukat ng tao ay kung paano siya magpakumbaba sa mga taong nasa paligid niya. Paglipas ng panahon, tumuntong sa edad na 29 si Lance. Sa panahong ito, nakilala niya si Selena Rodriguez, isang preschool teacher sa isang public school na nasa QC. Hindi ito galing sa mayamang pamilya at ang kanyang ina ay isang retiradong guro habang ang kanyang ama naman ay tricycle driver. Ngunit si Selena ay may likas na bait, may malasakit sa kapwa. At higit sa lahat, may respeto sa mga tao anuman ang estado. Minsan, habang magkasama silang tatlo, si Rogelio, si Lance at si Selena, sa isang simpleng dinner sa bahay ng mga de la Peña, napansin ni Rogelio ang maingat na kilos ni Selena. Selena, wag ka nang mahiya. Simpleng luto lang naman yan. Ani Rogelio habang inaabot ang mangkok ng sinigang. Hindi po ako nahihiya, tito. Na-appreciate ko po talaga. Sa bahay po namin, bihira na po kaming magkasama ng buong pamilya sa ganitong lamesa. Ganun ba? Sagot ni Rogelio habang tila iniisip ang bawat galaw ni Selena.
Tahimik siyang tumango, ngunit sa loob-loob niya, nagsimula na ang pagdududa. Gaano mo ba talaga kakilala ang taong pakakasalan ng iyong anak? Hindi sapat ang ilang buwang panliligaw at mga mabubulaklak na salita. Kailangan ng mas malalim na pagsusuri. At sa isip ni Rogelio, may mas epektibong paraan para makilala ang tunay na pagkatao ng isang tao. At iyon ay sa likod ng pagkakakilanlan. Anak, sambit ni Rogelio isang gabi habang magkausap sila ni Lance sa veranda. Sigurado ka na ba sa babaeng yan? Opo, tay. Hindi siya tulad ng ibang nakilala ko. Hindi siya materialistic. Siya lang ang babaeng gusto kong pakasalan. Tandaan mo, madali mahalin ang taong kasama mo sa masasarap na sitwasyon. Pero hindi mo makikilala ang totoo hanggat hindi mo sila nakita sa panahon ng kawalan. Napatingin si Lance sa kanyang ama. Ano pong ibig niyong sabihin? Walang direktang sagot si Rogelio. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na ang susunod na hakbang. Susubukan niya si Selena, hindi bilang CEO, hindi bilang ama ng nobyo nito, kundi bilang isang taong hindi pinapansin ng lipunan. Magsisimula siyang muli. Mula sa pagiging hari ng kumpanya, bababa siyang muli sa sahig kung saan siya nagsimula, bilang isang ordinaryong janitor. At sa mismong araw ng kanyang 50 kaarawan, tahimik siyang pumasok sa opisina, suot ang lumang uniforme ng maintenance. Walang pangalan, walang titulo, walang special treatment, walang nakapansin sa kanyang pagpasok. Maliban sa isang receptionist na akala'y baguhan lang siya. Sir, janitor po kayo? No, dito po ang schedule ninyo. Pakisunod na lang po ang rotation, sabay abot ng listahan. Ngumiti si Rogelio. Wala nang atrasan. Salamat po, ako po si Mang Elyong. Simula na po ako ngayon. At sa unang araw ng kanyang pagbabalik sa sahig ng kanyang pinaghirapang kumpanya, tahimik niyang binuksan ang bagong kabanata, hindi para sa negosyo, kundi para sa puso ng babaeng magpapaasal sa kanyang anak. Ang unang beses na nakita ni Rogelio si Selena Rodriguez ay sa isang kaswal na salu-salo sa maliit na garden ng ancestral home nila sa Tagaytay. Nakasimpleng blouse at palda lang ito, walang kolorete sa mukha, at may hawak na tray ng malamig na juice na kusa niyang ipinapasa sa mga waiter sa halip na maghintay lang ng serbisyo. Tahimik lang siyang ngumingiti sa mga bisita at nag-aalaga sa inang may iniindang arthritis. Sa unang tingin, parang walang bahid pagkukunwari si Selena. Pero sa dami ng nakasalamuhan ni Rogelio sa negosyo, mga taong bihasa sa pagpapanggap, alam niyang ang husay sa pakikisama ay hindi sukatan ng purong intensyon. Kaya sinimulan niyang pagmasdan si Selena ng mas malapitan. Sa loob ng sumunod na mga buwan, palagi niyang nakikitang nandyan si Selena. Hindi bilang besita, kundi bilang isang anak na babae na tila bahagi na ng pamilya. Kasama ito tuwing may outreach program si Lance, tuwing family Sunday brunch, at kahit sa mga simpleng pagbisita sa site, kung saan nagpapatayo ng bagong condo tower ang kumpanya. Ngunit hindi siya kailanman nagsuot ng designer clothes. Ang mga bitbit nitong gamit ay pawang recycled na bag, at ang kanyang cellphone ay modelo pang 2 taon na ang lumipas. Selena, anak, bakit hindi mo kapalitan ang cellphone mo? Bibigyan ka ni Lance ng bago kung hihingi ka lang. Pabirong sabi ng tiyahin ni Lance isang gabi. Okay na po ito, tita. Gumagana pa naman. At saka, mas sanay po ako sa ganito. Hindi po ako komportable sa mahal na gamit. Sa sagot na iyon, napatingin si Rogelio sa anak. Si Lance ay nakangiti lang, halatang sanay na sa ugali ni Selena. Sa puso ng isang ama, may konting paghanga, ngunit may kapirasong duda pa rin. Alam niya, minsan, ang kabaitan ay maaring maskara rin para sa mas malalim na layunin. Pero sa mga sumunod na buwan, walang sawang pinatunayan ni Selena ang kanyang pagiging tunay. Bilang isang preschool teacher, nagkaroon siya ng pagkakataong makapag-imbita ng ilang bata sa isang community event na pinondohan ni Rogelio. Hindi niya alam na nandoon si Rogelio sa loob ng isa sa mga tent, nagmamasid. Mga bata, anong sasabihin natin sa Tito Lance at Tita Selena? Tanong ng isa sa mga co-teachers. Salamat po, sabay-sabay na sagot ng mga bata. Pero ang mas tumatak sa isip ni Rogelio
ay kung paano inabutan ni Selena ng masarap na pagkain ang isang batang umiiyak dahil hindi niya mahanap ang kanyang kapatid. Halika, kain muna tayo habang hinahanap natin si kuya mo, ha? Baka gutom ka lang, malumanay na wika ni Selena. Sa puntong iyon, bumigat ang dibdib ni Rogelio. Hindi ito kilos na para lang magpakitang tao. Wala namang media, walang social media post, at wala ring Lance sa tabi niya. Likas na sa ugali ni Selena ang pagiging maalaga at mapagmalasakit. Minsan sa isang private dinner sa opisina, habang kumakain sila ng sinigang na baboy, biglang umubo si Rogelio. Agad na nag-abot si Selena ng tubig, sabay hinimas ang likod ng matanda. Okay lang po kayo, Tito Rogelio? Masyado po yatang maasing, aniya na may concern sa boses. Napatingin si Rogelio sa kanya. Hindi ko inaasahan yan. Parang anak na kita kung kumilos. Napangiti si Selena, ngunit tinakpan ng hiya ang kanyang pisngi. Sorry po, Tito. Reflex na lang po siguro. Lumaki po kasi akong inaalagaan ko si Mama kapag inaatake ng hika. Habang lumalalim ang ugnayan ni Selena sa pamilya ni Lance, mas lalong lumalabo kay Rogelio ang linya sa pagitan ng duda at pagtanggap. Isang araw, pinatawag niya si Lance sa opisina upang magtanong ng mas tuwiran. Anak, sa lahat ng babaeng niligawan mo, bakit siya? Hindi siya ang unang nagustuhan ng mga tita mo. Hindi siya galing sa mayaman na pamilya. Tay, totoo naman yun. Pero siya lang ang babaeng hindi ko kailangang suyuin para mahalin ako. Sa kanya, sapat na yung totoo akong ako. Hindi CEO son, hindi mayaman. Si Lance lang. Natahimik si Rogelio. Ang ganitong kasimple at matatag na sagot ay bihira sa mga kabataang nasa parehong estado ng anak niya. Ngunit gaya ng dati, mas pinipili niyang suriin ang katotohanan sa kilos. Hindi sa salita. Hanggang isang araw, isang engineer sa isa sa kanilang site sa Quezon City ang tahimik na nagtanong sa kanya habang nag-i-inspeksyon. Boss Rogelio, yung nobya ni Sir Lance, okay po talaga siya. Di siya choosy. Alam niyo po bang minsan nagluto pa yan ng sopas para sa mga trabahador namin? Talaga? Tanong ni Rogelio, kunwari walang alam. Opo, hindi po namin agad nakilala, akala namin catering. Pero siya po pala. Tinanong namin kung bakit siya nandoon. Ang sagot niya, kasi gusto ko pong ipakita na hindi lang po si Lance ang may malasakit sa inyo. Hindi po lahat ng babae ganun. Doon, tahimik na naupo si Rogelio sa gilid ng prefab structure habang pinagmamasdan ang mga manggagawa. Ang ilan ay humihigop pa ng natirang sopas, habang ang iba'y binabalik ang mga platong hinugasan na. Iniisip niya kung ganito magmahal si Selena sa mga hindi niya kaano-ano. Paano pa kaya sa isang pamilya? Ngunit sa kabila ng papuri at kabaitan, nanatili ang tanong sa puso ni Rogelio. Paano nga kung lahat ng ito'y bahagi lang ng magandang imahe? At dito, nagsimula ang panibagong yugto sa kanyang plano. Hindi sapat na masilayan lang niya ang kabutihan ni Selena sa harap ng iba. Gusto niya itong makita sa pinakaordinaryong sandali, sa harap ng isang taong wala sa lipunan. Isang taong walang halaga sa mata ng karamihan. Isang taong gaya ng janitor. Hindi bilang ama, hindi bilang CEO, kundi bilang Mang Elyong. Isang matandang tagawalis na hindi kailanman nagkaroon ng importansya sa mundo ng mayayaman. Ang tanong, kaya bang magmahal ng tapat ni Selena kung walang nakatinging kamera? Kung walang Lance sa tabi niya? Kung ang kausap niya ay isang taong walang kwenta sa mata ng iba? Malalaman niya ito, hindi sa susunod na linggo, kundi bukas ng umaga. Magsisimula ang trabaho ni Mang Elyong. Magsisimula ang tunay na pagsubok. Maagang gumising si Rogelio kinabukasan, mas maaga pa kaysa sa karaniwang oras ng mga regular niyang empleyado. Hindi upang pumasok bilang CEO sa opisina ng RD de la Peña Build Corp, kundi bilang isang bagong tauhan sa maintenance department, si Mang Elyong. Sa loob ng kanyang private walk-in closet, pinili niya ang pinakamatagal ng uniform na itinago niya mula sa mga dating maintenance staff. May mantsa ito ng pintura at lumang ID tag na wala ng pangalan. Pinagpag niya ito, sinimulang isuot at saka humarap sa salamin. Tila bumalik ako sa panahong ako'y mekaniko pa. Mahinang sambit niya habang itinatali ang sintas ng kanyang lumang sapatos.
Kung dito ko sinimulan ang lahat, dito ko rin makikilala ang tunay na pagkatao ng taong nais kong maging bahagi ng pamilya. Hindi niya pinasundo ang sarili. Imbis ay naglakad siya papasok sa kanilang satellite office sa Mandaluyong, dalang isang lumang backpack at thermos ng kape. Humalo siya sa dami ng mga trabahador at empleyado sa gate. Wala ni isa ang nakapansin sa kanya. Para siyang aninong dumaan sa ilalim ng sariling negosyo. Sa reception, isang bagong hire na HR assistant ang nagtanong sa kanya, "Sir, kayo po ba yung bagong janitor na ipapadala ng agency?" "Oho, ako nga po si Nang Elyong. Pinapunta po ako ni Supervisor Dindo." Sagot ni Rogelio sa pinakapaos niyang boses. Pinilit ang tono ng isang matandang manggagawa. Binigyan siya ng ID sticker, isang cleaning rotation sheet at pinapirma sa logbook. "Sir, nandito po ang schedule nyo. Simula po kayo sa 5th floor hallway, pantry at CR. After lunch, lipat po kayo sa basement parking at loading dock." "Salamat, Hija. Sige po, makikigamit na lang po ng walis." Magalang niyang tugon. Maya-maya, dumating si Supervisor Dindo, isa sa pinakamatagal ng empleyado ng RD Build Corp at isa sa iilang pinagkakatiwalaan ni Rogelio. Ito lamang ang nakakaalam ng plano. "Boss, Mang Elyong," sabay irat ni Dindo, napapanggiti. "Nasa locker na po ang gamit nyo. Wala pong special treatment. Kasama nyo ang uba nating janitor. Malulutong ang mura ng ilan dyan. Pasensya na sa mga kabastosang maririnig nyo." Mas gusto ko nga yan, Dindo. Gusto kong maramdaman kung paano tratuhin ng mga tao ang mga hindi nila akalaing importante. Habang dumaraan ang oras, tahimik na nagtrabaho si Rogelio. May dalang mop sa kanang kamay, bucket sa kaliwa. At maingat na nililinis ang mga sulok ng opisina. Mga bahagi na dati ay tinatapakan lang niya noon nang walang bahid pansin. Sa kanyang bagong katauhan, siya ngayon ang hindi pinapansin. Mula sa glass wall ng conference room sa 5th floor, natanaw niya si Selena. Nakaupo ito sa isang meeting kasama ang ilang project heads ng CSR department. Nakayuko ito habang kinakausap ang mga empleyado at sa pagitan ng mga pagtango at ngiti, napapansin niyang may dalang cookies sa mesa. Tila ba siya pa ang nagbaon para sa lahat? Paglabas ng meeting, hindi inaasahang nagkabanggaan sila sa hallway. "Sorry po!" agad na sambit ni Selena habang pinupunasan ang sariling blouse na nadikitan ng kaunting tubig mula sa mop ni Rogelio. Agad siyang yumuko. "Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po kayo nakita." "Okay lang po, wala po yun. Kayo po ba ang bagong janitor? Kayo po yung si Mang?" "Elyong po, ma'am," sagot niya habang iwas tingin. Ngumiti si Selena. "Salamat po sa pag-aalaga sa kalinisan dito. Ang linis po ng pantry kanina, napansin ko." Parang piniga ang puso ni Rogelio. Sa loob ng mahabang taon niyang pagiging boss, ngayon lang siya inabutan ng isang genuine na pasasalamat mula sa isang taong hindi nakakaalam ng tunay niyang katauhan. Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iikot sa iba't ibang floor ng opisina, unti-unti niyang nasaksihan ang mas malawak na mundo kung saan si Selena ay hindi lang isang mabait na nobya, kundi isang taong tapat sa serbisyo. Sa tuwing dadaan siya sa pantry, nag-aabot ito ng kape sa ilang empleyado. Sa tuwing may problema sa front desk, kusa siyang tumutulong. At minsan pa, nakita niya itong tumulong sa isang janitress na nahilo sa hallway, binuhat ang bag nito at dinala sa klinik. Ang bait talaga ni Ma'am Selena, bulong ng isa sa mga utility boys. Hindi gaya ng ibang girlfriend ng boss, hindi maarte. Kahit minsan, binigyan niya ako ng vitamins nung nagkasakit ako. "Baka magaling lang umarte," sagot ng isa sabay tawa. "Malay mo, strategy lang yan, pakitang tao." Tahimik si Rogelio habang pinapakinggan ang palitan ng opinyon. Hindi niya binara. Gusto niyang marinig ang perception ng iba. Ngunit sa kanyang paningin, lumilinaw na ang isang pattern. Si Selena ay hindi gumagawa ng mabuti para lang mapansin. Kahit walang lens sa paligid, kahit walang media, nananatili siyang totoo. Sa ikalimang araw, dumating ang pagkakataong mas lalong sinubok ang plano. Pinatawag ni Dindo si Rogelio. "Boss,
Mang Elyong, may nais po kayong kausapin sa field team? Yung tungkol sa update ng project? Hindi, pakiusap ko lang sa'yo, Dindo, mahinang tinig ni Rogelio. Itago mo lang ako hanggat hindi ko lubusang nakikilala si Selena. Gusto kong makita kung ano pa ang totoo sa likod ng ngiti. Tumango si Dindo. Pagsisilbihan ka ng mga tao, boss, pero itong ginagawa nyo, kayo naman ngayon ang nagsisilbi para sa katotohanan. Nakangiti ngunit may bigat ang damdamin ni Rogelio. Sa mga araw na dumaan, naranasan niyang mabansagan ng masamang amoy, mapag-initan ng mas bata at minsan pang hindi padalhan ng pagkain sa pantry ng mga. Ngunit sa bawat ganitong pagkakataon, naroroon si Selena, nag-aabot ng tubig, pagkain, o kahit simpleng tanong na, okay lang po ba kayo? Habang nililinis niya ang bintana sa hallway, napatingala si Rogelio sa refleksyon ng sarili sa salamin. Sa likod ng unipormeng gusgusin, isang ama ang naninimbang sa pagitan ng proteksyon at pagkatuto. Hindi niya inaasahan ang ganitong hirap sa pagiging ordinaryo. Ngunit ang mas hindi niya inaasahan ay ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga muwang. Sa tuwing makikita niya si Selena na may ginagawa para sa kapwa, isang piraso ng kanyang pagdududa ang nawawala. Patawad anak, bulong niya sa sarili. Pero kailangan ko tong gawin, hindi para sa akin, kundi para sa kinabukasan mo. At habang humuhuni ang vacuum sa kanyang kamay at umiikot ang mop sa sahig, nagsimula na ang pinakamahalagang misyon ng isang ama. Ang tunay na pagsusuri sa puso ng babaeng mamahalin ng kanyang anak habang siya'y hindi kinikilala at habang siya'y isang anino lang sa mundo nila. Hindi na siya CEO, hindi na siya Rogelio de la Peña. Siya ngayon ay si Mang Elyong. At nasa kalagitnaan na siya ng kanyang tahimik na paghuhusga. Mainit ang simoy ng hangin ng araw na iyon, ngunit mas mainit ang kabog ng dibdib ni Rogelio habang dala ang kanyang lumang timba at mop papunta sa ikalimang palapag ng gusali. Sa ilalim ng kanyang tanikala ng pagpapanggap bilang si Mang Elyong, nagsimula na ang mas matinding yugto ng kanyang plano, ang mapalapit kay Selena nang hindi nito alam kung sino talaga siya. Pag-akyat pa lamang niya ng elevator ay narinig na niya ang tawanan mula sa loob ng pantry. Bago pa man siya pumasok, nakita niyang lumabas si Selena na may dalang tray ng tinapay at juice. Sa halip na dumaan lang, napatingin ito sa kanya at isang matamis na ngiti ang ibinigay niya. Good morning po, Mang Elyong, bati ni Selena habang ibinaba ang tray para maipagpatuloy ang pagkilos. Nakatikim na po ba kayo ng ensaymada? May extra po ako rito, para kay Rogelio. Ila may kirot ang simpleng tanong na iyon. Hindi siya sanay pinakikitunguhan ng ganito kapag naka-uniforme ng janitor. Inabot niya ang tinapay, saka tumango. Salamat po, ma'am. Bihira po akong alukin ng ganyan. Sagot niya habang pilit itinatago ang emosyong bumalot sa kanya. Sa sumunod na oras, habang abala siyang naglilinis ng hallway sa labas ng mga opisina, pinagmamasdan niya si Selena sa malayo. Kapansin-pansin kung paano siya kumilos sa paligid, mahinahon, palangiti, at hindi lumalagpas sa sarili kahit halatang may katungkulan na siya sa departamento. Hindi siya katulad ng ibang fiancé ng mga kilalang negosyante, na karaniwang palamuti lamang sa mga party o proyekto. Si Selena ay may sariling pagkatao, hindi lang bilang kasintahan ni Lance, kundi bilang isang taong may malasakit sa mga kasama niya sa trabaho. Isang araw, habang nililinis ni Rogelio ang conference room matapos ang isang meeting, napansin niyang naiwan ang isang papel sa sahig. Isang activity plan na may pirma ni Selena. Dinampot niya ito at dinala sa front desk. Sa di inaasahang pagkakataon, naroon si Selena at tinatapos ang ilang paperwork. Ma'am, pasensya na po. May naiwan po kayo sa conference room. Mahinang sabi ni Rogelio habang iniabot ang papel. Oh, salamat po, Mang Elyong. Naku, kung nawala ko po ito, uulit po ako ng buo. Thank you po talaga. Walang kaartehan, walang tingin ng pagdududa. Sa simpleng tagpo na iyon, nakitaan niya ng respeto si Selena. Hindi ito ngumiti lang para sa pakitang tao. Hindi siya tumanggap ng papel mula sa isang maruming kamay na may pagkasuklam. Tinanggap ito na para bang iyon ay galing sa isang taong mahalaga. Hindi nagtagal, mas dumalas ang interaksyon nila.
Isang beses, habang nagwawalis si Rogelio sa loading dock sa likod ng gusali, nadaanan siya ni Selena, dala ang isang kahon ng mga school supplies. Halatang mabigat iyon at ilang beses na itong halos managlag mula sa anyang pagkakayakap. "Ma'am, akin na po yan. Baka po madapa kayo." Alok ni Rogelio. "Sigurado po kayo? Medyo mabigat po ito." "Sanay na po akong magbuhat, ma'am. Saka wala po akong ginagawa sa ngayon." Habang magkasabay silang naglalakad papunta sa receiving area, napuno ng maikling katahimikan ang paligid hanggang sa naunang magsalita si Selena. Alam niyo po, Mang Elyo, buti pa po kayo. Marunong kayong umalalay kahit hindi niyo naman kailangan gawin. Minsan po, nakakapagod ding umasa sa mga taong akala mo ay nandyan para sa'yo, pero wala pala. Napatingin si Rogelio. Hindi siya sumagot, ngunit napabuntong hininga. "Sa pamilya ko po, ako po ang panganay. Nasanay na po akong tumulong at mag-adjust. Baka kaya po kahit dito sa trabaho, hindi ko matiis yung mga kasama kong kailangan ng kaunting alalay." Tahimik lang siyang nakinig. Sa loob-loob niya, mas lumalalim ang respeto niya sa dalaga. Hindi ito nagsasalita ng kabutihan para purihin, kundi dahil iyon talaga ang likas na laman ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng Biyernes, natiyempuhan ni Rogelio ang isang sitwasyong magpapakita kung gaano kalalim ang pagtrato sa kanya ni Selena. Habang nagwawalis siya sa hallway, isang staff mula sa marketing department ang hindi sinasadyang nabangga siya. Natapunan siya ng mainit na kape, ngunit sa halip na humingi ng tawad, inismiran siya. "Nako, Mang, kung saan-saan kayo nakatayo eh. Buti na lang hindi sa damit ko natapon to." Nakita ito ni Selena. Hindi siya nagatubiling lapitan ang babae. "Ay sorry Ma'am Selena, hindi ko napansin," pagdahilan ng babae. "Alam mo, hindi mo kailangang pagbuhatan ng boses si Mang Elyong. Lahat tayo rito may dignidad. Ikaw rin naman, kung sakaling ikaw ang matapunan, iisipin mo rin siguro kung tama bang murahin ka lang." Namula sa hiya ang empleyado at agad na nagpaumanhin. Lumapit si Selena kay Rogelio. Inabot ang kanyang panyo at pinunasan ang parte ng braso nito. "Pasensya na po sa kanila, Mang Elyong. Hindi po lahat ng kasama namin dito ay marunong rumispeto." Hindi makapagsalita si Rogelio. Kung hindi niya lang pinipigilan ang sarili, baka noon din siya bumigay at sabihing siya si Rogelio de la Peña. Ngunit hindi pa iyon ang tamang panahon. Sa halip, tumango siya at mahinang ngumiti. "Wala po yun, ma'am. Sanay na rin po akong malapastangan. Pero salamat po. Sa inyo po, naharamdaman kong tao pa rin ako." Habang unti-unti siyang papalayo, nag-iiwan ng bakas ng basang mop sa sahig. Ramdam niya sa dibdib ang isang panibagong bugso ng emosyon. Hindi siya makapaniwala sa mga nakita at naranasan sa unang linggo niya, sa ilalim ng katauhang nilikha niya mismo. Hindi niya akalain na sa isang babaeng tulad ni Selena, makakakita siya ng sinseridad sa panahong halos lahat ay nagpapanggap. Minsan, mapaglaro ang kapangyarihan. Ito ang nagtutulak sa mga tao upang husgahan ang nasa ibaba. Ngunit si Selena sa kabila ng karangyaan at posisyon ay marunong yumuko, makinig at magbigay ng halaga sa mga taong madalas ay hindi pinapansin. At doon sa gitna ng amoy ng Clorox at pawis, tumibay ang paniniwala ni Rogelio. May tunay ngang kabutihan pa rin sa mundo at marahil nasa piling na ng kanyang anak ang isa sa mga natitirang halimbawa nito. Lumipas ang mga araw at tila naging bahagi na ng landscape ng opisina si Mang Elyong. Tahimik lamang siya kung magtrabaho. Bihira makipag-usap maliban kung kinakausap at palaging maaga. Pero ang hindi alam ng lahat, sa likod ng pawis, mop at guantes ay isang amang matagal nang nagmamasid, nag-iipon ng mga detalye at naghihintay ng mga pagkakataong masubok ang katapatan ng isang tao. Isang Martes ng umaga, habang abala ang buong building sa preparations para sa quarterly presentation, may ilang staff ang napansin ang ila palagi ang presensya ni Mang Elyong sa mga lugar na malapit kay Selena. Sa una, biro-biro lang ito, mga bulungan sa pantry, mga sulyap na may halong kutob. Nakita mo ba yun kahapon? Parang ang tagal niyang naglinis sa hallway ng office ni na Ma'am Selena. Bulong ng isang intern habang kumakain ng pansit. Baka may crush kay ma'am, sabat ng isa, sabay tawa. O baka stalker.
Mula sa simpleng usapan, naging alingas-ngas ito na umabot sa HR. Isang junior staff ang nagpadala ng anonymous concern na may isang janitor daw na tila madalas masyado sa paligid ng mga babae, partikular kay Ma'am Selina. Bagamat walang malinaw na ebidensya, minabuting paimbestigahan ito ng HR supervisor, hindi upang maniwala agad, kundi upang masigurong maayos ang kalagayan ng lahat. Tinawag si Mang Elyong sa opisina ni Miss Abigail, ang mahigpit na HR head ng satellite office. Malamig ang tingin nito, pormal, at halatang hindi sanay makipag-usap sa maintenance staff. Mang Elyong, may ilang concern po na ipinarating sa amin. May nagsabi na tila palagi raw po kayong nasa paligid ni Ma'am Selina. May ilang hindi komportable. Tahimik lang si Rogelio. Alam niyang isa ito sa mga hindi maiiwasang senaryo. Ngunit hindi niya inaasahan na sa tagal niyang naging boss ng mga ito, ay madali silang magpapadala sa chismis. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po intensyon. Nililinis ko lang po ang naka-assign na area. Kung hindi po okay, ilipat na lang po ako ng schedule. Napansin ni Abigail ang malamig ngunit maayos na sagot. Walang yabang, walang takot, ngunit may bigat sa tono. Hindi ko sinasabing guilty kayo, Mang Elyong. Gusto ko lang na maging maingat tayo. Kung sakaling may hindi magandang interpretasyon ang kilos nyo, mas mabuting umiwas muna. Tumango siya, saka lumabas ng opisina nang walang imik. Sa hallway, naroon si Selina na tila papunta rin sa HR para magsumite ng mga dokumento. Nagkatitigan sila sandali. Si Rogelio, bagamat puno ng inis, ay mabilis na umiwas ng tingin. Pero si Selina, halatang may napansin. Mang Elyong, kayo po ba ang pinatawag ng HR? Tanong ni Selina, lumapit ito at iniangat ang kilay. Opo ma'am, may reklamo po yata. Ewan ko rin kung bakit, sagot ni Rogelio. Bakas sa boses ang pagod at pagkadismaya. May kinalaman po ba sa akin? Tanong muli ni Selina. Tahimik si Rogelio. Hindi siya sumagot. Ilang oras ang lumipas. Bumalik si Selina sa HR at diretsahang kinausap si Miss Abigail. Ma'am, may nakarating pong kwento sa akin. Tinanong ko po si Mang Elyong at napansin ko pong parang siya ang iniimbestigahan. Gusto ko lang po sanang linawin na wala po siyang ginagawang masama. Sa katunayan po, siya pa nga ang isa sa mga mas magalang at masinop sa mga janitor natin. Nagulat si Abigail. Naiintindihan ko, Ma'am Selina. Pero kailangan lang po naming tugunan ang concern. Hindi po ito personal. I understand, sagot ni Selina. Pero sana hindi rin nating minamaliit ang dignidad ng mga mas mababa ang posisyon. Dahil kung sa tingin lang tayo magbabase, baka mas marami pa tayong madungisan ng walang dahilan. Dahil sa pakikialam ni Selina, minarapat ng HR na itigin ang closer observation kay Mang Elyong. Ngunit sa likod ng kanyang isip, si Rogelio ay nalungkot sa katotohanang madali palang sirain ang reputasyon ng isang tao, lalo na kung wala kang pangalan at kapangyarihan. Kinabukasan, habang nasa pantry siya at pinupunasan ang mesa, may isang empleyado na kilalang marites ang dumaan. Aba, buhay pa pala si Kuya Janitor. Akala ko ipapare-assign na. Bakit naman ho ako ire-reassign? Tanong ni Rogelio, walang galit sa boses. Baka lang naman po, kasi masyado kayong malapit kay ma'am. Baka type nyo. Ngumiti lang si Rogelio, ngunit hindi matawa. May respeto po ako kay ma'am at sa lahat ng babae. Hindi ho dapat basehan ang uniforme ng tao kung paano siya husgahan. Doon tumahimik ang babae, may kaunting kahihiyan sa mukha. Kinahapunan, lumapit si Selina sa kanya habang nasa rooftop siya at naglilinis ng lumang mga halaman. Mang Elyong, pasensya na po sa nangyari kahapon. Hindi ko po alam na may mga ganong iniisip ang ibang tao. Naaawa po ako na nadamay kayo. Tumango lang si Rogelio. Sanay na po akong pagdudahan, ma'am. Pero salamat po kasi hindi po kayo nagpadala sa chismis. Alam niyo po, lumaki ako sa lugar kung saan lagi pong tinitingnan ng tao kung gaano kakinis ang sapatos mo. Hindi kung gaano kadumi ang dinaanan mo para makarating sa kinatatayuan mo. Kaya mas pinipili ko pong tingnan ang ugali kaysa sa posisyon. Sa mamasalitang iyon, parang may humampas na init sa dibdib ni Rogelio. Ito na ang patunay na hinahanap niya.
Isang babae na marunong lumaban para sa tama, hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili nila. Sa mga sumunod na araw, tahimik na muling bumalik sa regular na trabaho si Rogelio. Mas marami nang bumati sa kanya at mas kakaunti na ang mga sulyap na may pagdududa. Ngunit sa kanyang isip, hindi niya makakalimutan ang mabilis na paghuhusga ng iilan, ang pananahimik ng karamihan, at higit sa lahat, ang paninindigan ni Selena. Sa puso ng isang ama, mas lumalalim na ang tiwala. Ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang makita. Sapagkat ang tunay na karakter, hindi lang nasusukat sa kabaitan, kundi sa katatagan sa gitna ng maling akala, tsismis at panghuhusga. At si Selena, sa gitna ng lahat, ay nanatiling matuwid. At para kay Mang Elyong, iyon ang uri ng babae na karapat-dapat mahalin ng anak ng si Lance. Lumipas ang halos 2 linggo mula nang umugong ang tsismis tungkol kay Mang Elyong at sa kabila ng mga mapanuring mata, tuloy pa rin ang kanyang pagganap bilang simpleng janitor. Sa bawat araw na dumaraan, mas dumadalas ang mga tahimik na obserbasyon niya kay Selena. Hindi para bantayan ito, kundi para unti-unting unawain ang mga bagay na hindi makikita ng karaniwang mata. Ang mga maliit na kilos na naglalantad ng tunay na karakter. Isang umaga, habang nagwawalis si Rogelio sa labas ng training room, napansin niyang umupo si Selena sa isang bench malapit sa bintana. Hindi ito kasama ni Lance. Wala ring ibang empleyado. Sa kamay nito'y hawak ang isang maliit na photo frame na tila paulit-ulit na tinititigan. Nakakunot ang noo ni Selena habang pinagmamasdan ang larawan, sa kamariing ipinikit ang mga mata, parang may pilit na nilulunok na bigat ng damdamin. Tumalikod si Rogelio upang hindi mapansin. Ngunit bago siya makapasok sa pantry, narinig niya ang mahinang hikbi. Hindi niya pinansin. Ayaw niyang sumobra sa papel niya. Ngunit mula roon, naging mas malinaw sa kanya na may bahagi pa kay Selena na hindi nakikita ng lahat. Isang uri ng lungkot na nakatago sa ilalim ng magiliw niyang ngiti. Kinabukasan, habang kumukuha si Selena ng tubig sa water dispenser, saktong nandoon si Rogelio para magwalis. Sa hindi sinasadyang pagkilos, tumapon ang baso at nabasag ito sa sahig. Mabilis na limapit si Rogelio para pulutin ang bubog. Ay nako, sorry po, Mang Elyong, ako na po dapat dyan. Sambit ni Selena habang dumudukwang din. Wag na po ma'am, baka kayo pa masugatan. Sanay na po ako sa ganyan. Sagot ni Rogelio habang tinatanggal ang bubog. Napatingin si Selena sa kanya. Alam niyo Mang Elyong, parang iba kayo sa ibang janitor dito. Tahimik, pero parang malalim. Napangiti si Rogelio ng bahagya. Matagal na rin po kasi akong nagtatrabaho. Marami nang nakita, kaya marunong ng manahimik. Parang kayo ang tipo ng taong maraming kwento, pero mas pinipiling pakinggan ang kwento ng iba. Tugon ni Selena, habang binubuksan ang pinto ng CR. Sa sandaling iyon, may isang kakaibang tiwala na nagsimulang mabuo sa pagitan nila. Hindi ito romantiko, kundi isang klaseng pagtingin na bukal sa paggalang at pagkilala sa kakayanan ng isa't isa bilang tao. Isang uri ng paggalang na matagal nang bihira sa mundo ng mga makapangyarihan. Makalipas ang ilang araw, nang dumating ang isang delivery ng mga hygiene products sa opisina, nagboluntaryo si Selena na tumulong magbuhat ng ilan. Habang pinapasan ang isang kahon, natapilok ang isa sa mga staff at nahulog ang mga bote sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, ang karamihan ay umiwas, maliban kay Selena. Mang Elyong, okay lang po ba kayo? Nabagsakan po ba kayo? Tanong niya, habang tinutulungan si Rogelio na itayo ang binuhat nitong karton. Wala po ito, ma'am. Ang mahalaga, walang nasugatan. Sagot niya habang pinupunasan ang mansasa. Napansin ni Selena na hindi lang pawis ang nasa mukha ng matanda. May bahid ng pagod, tila mas malalim kaysa sa pisikal na pagkapuyat. Pagbalik nila sa opisina, agad siyang dumaan sa HR upang magtanong kung may record ba si Mang Elyong ng shift rotations. Ngunit laking gulat niya nang sabihan siya ng HR staff na hindi rehistrado sa central system ang pangalan ng janitor na iyon.
Baka casual lang po siya o agency-based, ma'am, sabi ng HR assistant, pero wala po talaga sa digital list. Hindi ito pinag-isipan ni Selena ng malalim, ngunit nagtanim ito ng konting pagdududa. Kung agency-based si Mang Elyong, bakit tila mas may alam ito sa pasikot-sikot ng opisina kaysa sa iba? Kinabukasan, habang pauwi na si Selena, napadaan siya sa back exit kung saan naroroon si Mang Elyong. Nagkukungpuni ng sirang industrial fan. Napansin niya ang bitbit nitong thermos na luma na at may nakaukit na pangalan, RDP. Uy, Mang Elyong, RDP? As in initials niyo po ba yan? Tanong ni Selena, nakangiti-nginit may halong pagtataka. Napatingin si Rogelio, bahagyang kinabahan. Ano po, regalo lang po sa akin dati. Wala naman pong ibig sabihin. Tahimik na tumango si Selena. Ngunit sa isip niya, konektado ba ito sa pangalan ng kumpanyang RD de la Peña? Hindi niya itinanong, ngunit ang maliit na detalye ay naiukit na sa kanyang alaala. Sa mga susunod na araw, mas lalo pang lumalim ang koneksyon nila. Si Selena, tuwing may pagkakataon, ay dinadalhan siya ng simpleng pagkain, prutas o malamig na tubig. Hindi ito ginagawa para magpasikat. Minsan nga ay palihim pa, sa takot na matawag siyang OA ng ibang staff. Alam niyo, Mang Elyong, sambit ni Selena, isang hapon habang nagpapahina sila sa loading bay. Lumaki ako sa lolo kong janitor din sa public school. Siya ang nagturo sa akin kung paano rumespeto kahit kaninong tao. Kaya po siguro, hindi ko tayang baliwalain ang mga katulad niyo. Tahimik si Rogelio. Sa pagkakataong iyon, ramdam niyang hindi siya pinagmamasdan bilang tagalinis, kundi bilang isang taong may halaga. At iyon ang klaseng respeto na hindi mabibili ng kahit anong yaman. Sa gabi ring iyon, bumalik siya sa mansyon nila sa Forbes. Wala si Lance, kaya mag-isa siyang nagkape sa veranda. Habang nakatingin sa mga ilaw ng syudad, napabuntong hininga siya. Kung ganito ang pagpapakalika sa kanya ng kanyang lolo, bulong ni Rogelio, baka nga totoo ang kabutihan niya. Pero hindi pa ako tapos, marami pa akong kailangang makita. At habang pinapatay niya ang ilaw sa teras, pinanghawakan niya ang isang bagay. Ang lalim ng ugat ng kabutihan ay makikita, hindi sa salita o ngiti, kundi sa likod ng mga lihim, kilos at paraan ng pagtrato sa mga taong walang pakinabang sayo. At sa kasalukuyan, si Selena, sa paningin ng janitor na si Mang Elyong, ay patuloy na lumalampas sa bawat pagsubok. Hindi pa ito ang wakas, ngunit unti-unti na siyang pinapaniwala ng sariling mata sa kung anong uri ng babae ang papakasalan ng kanyang anak. Isang linggo matapos ang kanyang huling pakikipag-usap kay Selena, napansin ni Rogelio ang kakaibang katahimikan sa opisina. May tensyon sa paligid na mahirap ipaliwanag, parang may humahabol na bulong-bulungan sa bawat kilos ng mga tao. Hindi ito ang karaniwang ingay ng deadline o stress sa trabaho. Iba ito, tila may bumabalot na usok ng intriga sa pagitan ng mga departamento. Mula sa sulok kung saan siya naglilinis ng hallway, natanaw ni Rogelio si Vanessa, ang personal secretary ni Lance. Nakakurta ang kilay at may hawak na folder. Kasalukuyang kausap nito si Abigail, ang HR supervisor. Hindi siya marunong makinig sa usapan ng iba, ngunit nang marinig niya ang mga salitang Selena, proposal at negligence, ay napatigil siya. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Abigail at tinungo ang opisina ni Selena. Ilang sandali lang ay lumabas na rin si Selena, hawak ang kanyang ID at mukhang natulala. Hindi siya umiiyak pero halatang napipi ang damdamin. Agad itong umakyat papunta sa rooftop kung saan madalas siya nagpapalipas ng bigat. Nang bumaba na ang araw at halos wala ng tao sa opisina, dinala ni Rogelio ang kanyang sarili sa rooftop upang maglinis at kasabay nito ay sinadya niyang tingnan kung nandoon pa si Selena. At nandoon na ito, nakaupo sa gilid ng bench, nakayuko, at may mga papel na nakatiklop sa kanyang kandungan. "Ma'am Selena, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Rogelio habang hawak ang dustpan. Napatingin si Selena, pilit ang ngiti. "Ayos lang, Mang Elyong. Ganito talaga ang buhay minsan, hindi laging patas." Tahimik lang si Rogelio. Tumabi siya sa di kalayuan at nagsimulang magpunas ng rehas.
Ilang minuto ang lumipas bago muling nagsalita si Selena. May nagreklamo raw po, sinasabing may nilabag akong protocol sa isang project proposal. Kahit hindi naman ako ang may gawa nun. Pero ako ang pirma sa dokumento, kaya ako ang dapat managot. Wala po kayong nararamdaman na galing yung sumbong sa ibang tao na may ibang motibo? Tanong ni Rogelio. Kahit alam na niya ang sagot. Napabuntong hininga si Selena. Si Vanessa po, sekretary ni Lance. Matagal ko na pong nararamdaman na may galit siya sa akin. Siguro po dahil matagal na silang magkasama at ako tong outsider. Hindi naman po sa nag-aakalang importante ako. Pero ramdam ko po yung malamig niyang tingin tuwing magkasama kami ni Lance. Alam ni Rogelio ang tensyon na iyon. Si Vanessa ay isa sa mga pinaka-veteranong tauhan ng kumpanya. Matagal na niyang kasangga si Lance at madalas ay umaaktong kapag sanggalang nito. Ngunit hindi niya inaasahan na magagamit ni Vanessa ang isang internal issue upang sirain ang pangalan ni Selena. Habang nagkakape sa maintenance corner, kinabukasan, nilapitan ni Supervisor Dindo si Rogelio. Boss, Mang Elyom, bulong ni Dindo. May narinig ako. Parang si Ma'am Selena ay ililipat daw ng department. O mas malala, baka suspendihin. Napakunot noo si Rogelio. Dahil lang sa proposal? Hindi lang daw yun. Pinapalabas na may favoritism dahil sa relasyon nila ni Sir Lance. Si Vanessa ang nagsimula ng issue. Pinapaikot niya sa admin na ginagamit daw ni Selena ang posisyon para i-manipulate ang ilang CSR budget. Mula sa pagkakaupo niya, napapikit si Rogelio. Alam niyang walang katotohanan ang paratang. Pero sa mundo ng kumpanya, madalas ay hindi kailangan ng ebidensya para maghasik ng duda. Opinyon lang ng isang matagal na empleyado, lalo na kung malapit sa mga taong may kapangyarihan, ay sapat ng armas. Gabing ang araw na iyon, bumalik si Selena sa opisina para kunin ang ilang personal na gamit. Inabutan siya ni Rogelio sa hallway. Ma'am, balita ko, ngumiti si Selena ng mapait. Oo, Mang Elyong, wala muna ako sa CSR. Iba muna raw ang assignment ko habang iniimbestigahan ang reklamo. Ano pong sabi ni Sir Lance? Tahimik si Selena. Hindi ko pa po siya nakakausap. Busy raw siya. Wala pa pong reply sa text ko. Ayokong sabihan siya kaagad. Baka isipin niya na drama ko lang. Mas lalong uminit ang dibdib ni Rogelio. Hindi dahil sa ginawa ni Lance. Dahil kilala niyang mas pipiliin ng anak niya na makinig sa buo bago humusga. Kundi dahil sa biglang pananahimik nito sa harap ng isang malinaw na kaguluhan. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Rogelio si Vanessa na abala sa harap ng printer, hindi niya maiwasang mapuno ng galit ang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya pwedeng magpakilala. Hindi pa. Sa halip, sinimulan niyang ilapit si Selena sa iba pang empleyado. Sa mga nagdaang linggo, nakita niya kung paano ito tumulong sa mga janitor, mga guard, at kahit sa mga utility staff. Sa kanya nang galing ang ideya noon na magkaroon ng employees day para sa mga hindi pang office workers. Muling lumapit siya sa mga ito. Kinausap si Joel, si Ate Maribel sa clinic, at si Manong Ernesto sa elevator operations. Alam nyo, hindi ko man kayo pinakikialaman sa opisina, pero siguro oras na para marinig nyo yung totoo. Si Ma'am Selena, siya ang dahilan kung bakit nadagdagan ang budget sa lunch nyo. Siya rin ang nag-propose ng bagong medical assistant sa staff. Alam namin yan, Mang Elyong. Sagot ni Ate Maribel. Napakabait niyan. Palaging may dalang vitamins, palaging may tanong kung kumusta kami. Kinabukasan, nagulat ang HR nang magpadala ng liham ng suporta ang halos 20 empleyado mula sa lower ranks ng kumpanya. Nakasulat dito ang kanilang personal na karanasan sa kabutihan ni Selena. Mga simpleng kilos na hindi kailanman ipinagmalaki, pero napansin ng mga tahimik na saksi ng bawat araw. Nang malaman ito ni Rogelio, napangiti siya. Hindi na niya kailangan pang magsalita sapagkat sa mundo ng makapangyarihan, ang tunay na pagkatao ay hindi ipinagsisigawan. Ito'y ipinapasa sa puso ng mga taong nakakita ng totoo mong halaga. At si Selena, kahit ginugupo ng intriga at inggit,
ay nananatiling nakatindig. Hindi dahil may kapangyarihan siya, kundi dahil tinutulungan siyang itindig ng mga taong minsang itinuring ding walang boses. Sa isipan ni Rogelio, isa lang ang malinaw. Lumalampas na si Selena sa pagiging fiancé ng kanyang anak. Isa na siyang haligi ng dignidad sa isang mundong puno ng politika, at sa laban ng inggit, siya ay naninindigang may dangal. Mabilis ang mga sumunod na araw. Sa gitna ng tuloy-tuloy na operations ng kumpanya, tila ba nanahimik ang lahat tungkol sa kontrobersyang kinasangkutan ni Selena. Nasa ilalim na siya ngayon ng Independent Reassignment Program ng HR at pansamantalang inilipat sa isang warehouse project bilang Assistant Coordinator. Bagamat mas maliit ang team, mas mainit ang panahon at mas mabigat ang trabaho, hindi nagreklamo si Selena. Tahimik siyang nagtrabaho, pilit bumangon sa harap ng hiya at panghuhusga. Ngunit sa likod ng katahimikan ng kumpanya, may isa pa ring nilalang na patuloy sa pagmamasid, si Rogelio. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nadadagdagan ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi niya akalaing ang pagsubok na isinagawa niya upang makita ang pagkatao ng fiancé ng kanyang anak ay magiging ganito kabigat. At higit sa lahat, hindi niya inasahan na mararamdaman niya mismo ang pananakit sa taong hindi niya akalain ay makakabighani ng kanyang respeto. Sa mismong araw ng annual corporate dinner ng kumpanya, isang malaking pagtitipon ang ginanap sa hotel ballroom sa Makati. Naroon ang mga key department heads, mga investor, media partners, at syempre, ang mga opisyal ng kumpanya. Si Lance ay naroon din, muling nanakitang gilas sa harap ng board bilang tagapagsalita ng kumpanya para sa susunod na expansion project sa Visayas. Nakangiti siya sa mga kamera, suot ang navy blue suit na lalong nagpatingkad sa kanyang itsura bilang susunod na leader ng RD De La Peña Build Corp. Ngunit habang nagpapatuloy ang programa, isang pamilyar na anyo ang dumating sa entrance ng venue. Walang iba kundi si Rogelio. Sa unang pagkakataon matapos ang kanyang pagpapanggap, ay muli niyan sinuot ang kanyang tunay na anyo, isang itim na barong na may simpleng embroidery, walang alahas. Ngunit may kapangyarihang hindi nabibili ng anuman. Ang presensya ng isang taong pinag-uugatan ng lahat ng naroon. Tahimik siyang lumakad papasok. At tila bahagyang huminto ang mga bulungan nang mapansin siya ng mga empleyado. Hindi na siya si Mang Elyong. Siya na ngayon si Rogelio De La Peña, ang matagal na CEO na bihirang lumitaw sa mga publikong event. Lance, nakasalukuyang nasa entablado, ay biglang napatigil nang mapansin ng ama sa gitna ng crowd. Ladies and gentlemen, sabay tango niya, please welcome the founder and chairman of RD De La Peña Build Corp, Mr. Rogelio De La Peña. Nagpalakpakan ang lahat, ngunit sa loob-loob ni Rogelio, may gumugulo pa ring tanong. Kaya imbes na diretso siyang umupo sa harap, dumiretso siya sa entablado. Tumango kay Lance, sabay hiningi ang mikropono. Pasensya na po at wala sa script ang gagawin ko, panimula niya, habang marahang umikot sa harap ng mga bisita. Ngunit nais kong magsalita hindi bilang chairman, hindi rin bilang boss, kundi bilang isang ama, at bilang isang taong minsan ay pinili ninyong hindi pansinin. Napakunot ang noo ng mga naroon. Ilan sa mga empleyado ay tahimik na nagbulungan. Si Vanessa, na nakaupo sa gitna ng hall, ay biglang nagtaas ng kilay. Si Selena, na nakatayo sa likod bilang bahagi lamang ng support staff para sa logistics, ay napalingon at halos mapabitaw sa hawak na clipboard. Marahil po ay hindi niyo ako nakikilala sa kasalukuyan kong anyo, tuloy ni Rogelio. Pero may ilang buwan po akong kasama ninyo bilang Mang Elyong, isang matandang janitor na hindi niyo pinansin, minsan pinagdudahan, minsan pinagtawanan, at minsan pinagtulungan. Kumalat ang tensyon sa buong silid. Biglang uminit ang pisngi ni Vanessa. Si Abigail sa HR ay napaubo. Tila nabalutan ng kaba. Nais kong linawin, hindi ko ito ginawa para manira. Ginawa ko ito para malaman kung sino ang karapat-dapat. Hindi sa promosyon, hindi sa benepisyo, kundi sa tiwala ko bilang isang ama. May isang tao akong sinusubaybayan, at siya ang babae na pinili ng anak kong si Lance. Tumigil siya at tumingin sa likod, sa direksyon ni Selena. Nakita niyang nakatayo ito, namumutla,
at tila hindi alam kung dapat na ba siyang magpatuloy sa pagtayo roon o tumakbo palabas. Selena Rodriguez, tawag ni Rogelio, halika rito. Lahat ay napalingon kay Selena. Tahimik ang buong hall, maraming mata ang nakatutok sa kanya. Ilang may paghanga, ilang may pagkagulat, at ilan may halong hiya sa sarili. Dahan-dahan siyang lumapit sa entablado, tila naglalakad sa panaginip. Pag-akyat niya, iniabot ni Rogelio ang mikropono sa kanya. Hindi mo kailangang magsalita, aniya. Ang gusto ko lang ay marinig nila, sa harap ng lahat, mula sa akin, na ikaw ang pinakamaginoong tao sa lahat ng nakilala ko sa loob ng opisina kong ito. Nagsimulang lumuha si Selena. Pinipigil niya, ngunit hindi niya napigilan ang damdamin. Sa kabila ng lahat ng intriga, hindi mo kami iniwan. Hindi mo ako tinrato ng iba kahit akala mong isa lang akong tagalimis ng sahig. At higit sa lahat, hindi mo ipinagmalaki ang kabutihan mo. Iyon ang klase ng tao na hindi ko lang tinatanggap sa kumpanyang ito, kundi sa sarili kong pamilya. Muling nagpalakpakan ang buong hall, ngunit ngayon may kasamang pagluha ang iba. Isa-isang napayuko ang mga nakaramdam ng hiya, mga dating nanuya, ng husga, at nagbingi-bingihan sa kabutihang tinakpan ng simpleng anyo. Nang bumaba si Selena sa entablado, sinalubong siya ni Lance. Hindi ito nagsalita, bagkus ay mahigpit siyang niyakap. Sa isang sulok ng ballroom, naiwan si Vanessa, tahimik, nakatingin sa baso niyang may laman pang wine. Tumayo siya at lumabas ng hindi nagpaparamdam. Samantalang si Rogelio, nakaupo na ngayon sa gitna ng mga taong dati hindi niya lubos kilala. Ngunit ngayon ay bahagi na ng kanyang panibagong pananaw, na ang pamumuno, higit sa lahat, ay hindi nasusukat sa talino o talumpati, kundi sa kakayahang makakita ng kabutihan kahit sa pinakaordinaryong anyo. At sa gabing iyon, tuluyang bumalik si Rogelio sa kanyang trono, hindi bilang CEO, kundi bilang isang ama, na ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. Ngunit kapag napagtagumpayan, ay hindi na kailanman mababawi. Pagkalipas ng ilang araw mula nang isiwalat ni Rogelio ang kanyang lihim sa corporate dinner, unti-unting nagbago ang daloy ng buhay sa loob ng kumpanya. May mga nakaramdam ng hiya, may mga naging tahimik, at may ilan ding napalapit kay Selena dahil sa respeto. Ngunit sa gitna ng pagbabalik ng tiwala ng marami sa kanya, isang bagay ang ilan na nanatiling kulang, ang pagkilos ni Lance. Sa unang tingin, normal lang ang lahat. Si Lance ay muling nagbalik sa regular niyang schedule, site visits, investor meetings, at mga presentations. Pero sa tuwing makikita siya ni Selena, tila may pader na naghihiwalay sa kanilang dalawa. Hindi ito galit, ngunit hindi rin ito lambing. Isang uri ng malamig na distansya na hindi niya inaasahan, lalo na pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nila. Isang gabi, naglakas loob si Selena na puntahan si Lance sa main office. Bitbit niya ang isang maliit na lalagyan ng adobo, paborito ng binata noon tuwing stressed ito. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakatitig si Lance sa monitor, ngunit wala sa mukha nito ang dating kasiglahan. "Lance, pwede ba kitang makausap?" Mahina niyang tanong. Hindi siya agad sinagot ni Lance. Ilang segundo pa bago ito tumingin sa kanya, saka mahinang tumango. "Sige." Umupo si Selena sa harap ng mesa. Nilapag ang dala niyang pagkain. "Naalala ko lang, favorite mo ito. Nagluto si Mama ng marami." Tiningnan ito ni Lance, ngumiti ng kaunti, ngunit hindi kinuha. "Salamat," sagot niya. "Pasensya na kung hindi ako nakasagot noon. Medyo na-overwhelm ako sa lahat." Tahimik si Selena. Sa ilalim ng kanyang marahang pagkilos, may kabang unti-unting tumataas sa kanyang dibdib. "Lance," simula niya, "gusto ko lang malaman, nagbago ba ang tingin mo sa akin?" Muling sumandig si Lance sa upuan, saka tumitig sa kisame. "Hindi ko alam, Selena. Hindi naman dahil sa ginawa mo o hindi mo ginawa. Mas parang, hindi ko alam kung saan ako lulugar." "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Selena. Pilit pinapakalma ang sarili. "Ang dami kong hindi nalaman. Halos 3 buwan kayong nagkakasama ni Papa nang hindi ko alam. At ikaw, hindi mo man lang binanggit kahit minsan na may janitor kang laging kinakausap.
Hindi mo ba ako pinagkakatiwalahan? May halong pait sa kanyang boses. Lance, Wala akong ideya kung sino si Mang Elyong. Ang alam ko lang, isa siyang matandang mabait, magalang at masipag. At kung alam ko lang na si Papa mo siya, ano kung alam mo? Putol ni Lance, ngunit hindi sigaw. Isa itong tahimik na hinanakit. Baka naging iba ang kilos mo. Baka sinadyang baguhin ang sarili para mapahanga siya. At ayokong malaman na minahal ka lang niya dahil sa mga kilos mong hindi totoo. Tuluyan nang napayuko si Selena. Hindi siya umiiyak, ngunit ramdam sa bawat galaw niya ang bigat ng pangungusap na iyon. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman. Sa isip niya, bakit parang kailangan niyang patunayan muli ang sarili? Gayong alam niyang wala siyang ginawang masama. Lance, hindi ko pinilit ang sarili ko para magustuhan ako ng tatay mo. Ako ito. Ito talaga ako. At kung hindi mo yon nakikita, baka hindi mo rin talaga ako kilala. Bulong niya, halos hindi na maangat ang ulo. Tumahimik si Lance. Ilang saglit pa ay tumayo si Selena at iniwan ang adobo sa mesa. Kung kailan mo kaya, nandito lang ako. Pero hindi ako maghihintay ng habang buhay, Lance. Dahil ang taong mahal ko, sana marunong ding magpahalaga. Paglabas niya ng opisina, doon pa lamang pumatak ang kanyang mga luha. Dumaan siya sa hallway ng HR at kinindatan siya ng receptionist. Ngunit hindi siya ngumiti. Lumabas siya ng gusali nang hindi lumilingon. Sa sandaling iyon, mingabuti niyang lumayo, hindi bilang pag-iwas, kundi bilang proteksyon sa kanyang sarili. Sa mga sumunod na araw, hindi na dumadalaw si Selena sa main office. Tumutok siya sa mga proyekto ng warehouse team sa Antipolo, kung saan naging aktibo siya sa pag-aayos ng logistics para sa isang educational facility na pinapagawa ng kumpanya sa ilalim ng kanilang foundation. Sa kabila ng sakit sa puso, ibinuhos niya ang sarili sa serbisyo. Si Rogelio naman, bagamat hindi na janitor, ay tahimik pa ring nanonood sa likod ng mga report. Alam niya ang nangyari kina Lance at Selena. Naririnig niya ang mga feedback mula sa tauhan. At araw-araw nasasaktan siyang makita kung paano tila binabaliwala ng kanyang tanak ang isang babaeng minsan na niyang pinuri sa harap ng lahat. Isang gabi, pinatawag niya si Lance sa kanilang bahay. Anak, alam kong marami kang iniisip, pero hindi ko kayang manahimik na lang. Panimula ni Rogelio. Nakaupo si Lance sa sofa, pagod mula sa biyahe sa Cebu. Pa, hindi ko alam. Nalilito lang talaga ako. Parang hindi ko nakilala ang sarili ko. Anak, mahinahong sagot ni Rogelio. Hindi lahat ng pagkukulang ay kasalanan ng iba. Minsan, tayo mismo ang nagpapalayas sa mga taong dapat sanay nanatili. Napayuko si Lance. Kung totoo ang pagmamahal mo, di mo kailangan ng kumpirmasyon mula sa akin o kahit kanino. Iniisip mong ginusto ka lang ni Selena dahil anak kita? Ikaw na mismo ang hindi nagtitiwala sa sarili mo. Hindi na nagsalita si Lance. Ngunit sa gabing iyon, habang binabalikan niya ang mga huling tingin ni Selena, muling bumulong sa kanya ang tanong, paano kung hindi ko siya maibalik? Habang lumilipas ang mga linggo, naging mas mahirap para kay Lance ang hindi siya magsalita. Mula sa mga tawag na hindi niya sinagot, na yun siya naman ang tumatawag pero wala nang sagot. Tuluyang lumayo si Selena, hindi lang sa kumpanya, kundi pati sa kanilang relasyon. Tahimik itong nag-resign makalipas ang 1 buwan at lumipat sa isang NGO na nagtuturo sa mga bata sa mga liblib na barangay. at sa pagkawala ni Selena, doon tuluyang naunawaan ni Lance ang kahulugan ng tunay na pagsubok. Hindi ito tungkol sa panlabas na intriga, kundi sa kakayahang manindigan para sa isang tao kahit kailanman ay walang katiyakan. Ang tanong na naiwan sa kanya ay simple. May lakas ba siyang hanapin pa si Selena? O hahayaan na lang niyang tuluyang mawala ang babaeng minsang pinangarap niyang pakasalan? At habang nakatanaw siya sa salamin ng opisina, tanging kanyang refleksyon na puno ng panghihinayang ang bumabalik sa kanya araw-araw. Makalipas ang halos 2 buwan mula nang tuluyang umalis si Selena sa kumpanya at sa buhay ni Lance,
Tila bumagal ang takbo ng mundo para kay Rogelio. Nakikita niya araw-araw ang kanyang anak. Physically present, mentally functioning, ngunit emotionally lost. Hindi man aminin ni Lance, kita ng ama ang lungkot sa bawat hakbang, ang tawalan ng ningning sa bawat tagumpay. Ang dating batang puno ng pangarap at determinasyon, ngayoy tila tinangay ng hangin ng pagsisisi. Samantala, si Selena ay tahimik na namumuhay sa isang maliit na komunidad sa Tanay, Rizal. Isang NGO ang tumanggap sa kanya bilang education coordinator para sa mga batang aeta na pansamantalang naninirahan sa relocation site. Sa tuwing sisikat ang araw, bitbit niya ang kanyang lumang backpack na puno ng aklat, notebook at ilang laruan na handog ng mga dating kaibigan. Sa mata ng mga bata, siya ay isang diwata, palaging may ngiti, palaging may baong aral, palaging may kwento. Ngunit sa likod ng bawat pagtuturo, may bahagi pa rin ng puso ni Selena ang nananatiling tahimik. Hindi na siya umiiyak, pero hindi rin siya nakangiti sa paraang dati. Sa gabi, habang nakatitig sa langit sa labas ng kanyang maliit na silid, madalas siyang napapabulong. Mahal pa rin kita, Lance, pero hindi ako babalik para lang patunayan ang halaga ko. Hanggang isang araw, isang itim na van ang dumaan sa kalsada ng kanilang barangay. Hindi ito pangkaraniwang sasakyan sa lugar na iyon, kaya't napatingin ang maraming bata. Bumaba mula rito si Rogelio, kaswal na nakasuot ng polo at maong. Bitbit ang isang dokumento at isang maliit na kahon. Nang tanungin siya ng isang lokal, sinabi niyang may hinahanap siyang dating guro sa NGO. Lumapit siya sa munting opisina ng community center at doon nakita si Selena, kasalukuyang nag-aayos ng mga donation forms. Selena, mahina niyang tawag. Paglingon ng dalaga, halos malaglag ang hawak niyang lapis. Mabilis siyang tumayo, halatang gulat. "Si Rogelio, anong ginagawa niyo rito?" Lumapit si Rogelio, ngumiti, at marahang iniabot ang dokumento. "Hindi ako andito bilang CEO. Andito ako bilang ama at bilang taong may utang na loob." Tahimik na kinuha ni Selena ang papel at bunasa. Isa itong formal invitation mula sa R.D. de la Peña Foundation na siyang bagong binuong sangay ng kanilang kumpanya. Talakip nito ang offer para kay Selena na pamunuan ang pilot program sa ilalim ng kanilang Education for Equity campaign. Isang proyektong magtatayo ng mga community learning centers sa mahihirap na lugar sa buong bansa. Ako na mismo ang lumapit sa board para dito. Pero higit pa riyan, may isa pang dahilan kung bakit ako andito. Nagkatinginan sila, bumigat ang hangin. Alam ko, hindi naging madali ang huling mga buwan. Alam ko ring nasaktan ka, pero anak ko pa rin si Lance. At kahit hindi ko siya mapilit, alam kong mahal ka pa rin niya. At kung may isang bagay akong natutunan sa pagiging ama, yun ay huwag sayangin ang mga pagkakataong nagkukusa ang puso. Nagkibit balikat si Selena, pilit ang ngiti. "Sir Rogelio, hindi ko po alam kung handa pa akong bumalik. Masaya na po ako dito. Tahimik, may saysay, at ligtas." Tumango si Rogelio. "Naiintindihan ko. Kaya hindi kita pinilit bumalik sa opisina. Gusto ko lang na malaman mo, ang pintuan ay bukas, hindi dahil kailangan ka namin, kundi dahil karapat-dapat ka." Pagkaalis ni Rogelio, ilang gabi ring pinag-isipan ni Selena ang alok. Hindi siya nakatulog ng buo. Sa kanyang isipan, bumalik ang lahat ng alaala, ang bawat ngiti ni Lance, ang bawat hapunan kasama si Rogelio, ang bawat simpleng sandali sa loob ng kumpanya, kung saan naramdaman niyang may saysay ang kanyang ginagawa. Sa huli, hindi pera o posisyon ang nagtulak sa kanyang pumayag, kundi ang oportunidad na muling magbigay ng pagbabago, hindi lang sa mga batang natutulungan niya, kundi pati na rin sa sarili niyang tinig na unti-unting nawala. Pagkalipas ng isang linggo, formal siyang bumalik bilang direktor ng Education Initiative ng Foundation. Ngunit hindi sa main office siya unang nagtungo, kundi sa isa sa mga project sites sa Cavite. Dito siya nagsimulang muli, nagplano ng curriculum,
nang ipag-usap sa barangay officials at muling hinubog ang kanyang dignidad hindi sa ilalim ng ilaw ng entablado, kundi sa init ng araw ng lansangan. Habang siya'y abala sa site, dumating ang isang SUV. Bumaba mula rito si Lance, nakasuot ng simpleng polo at jeans, bit-bit ang isang kahon ng libro. Tahimik siyang lumapit kay Selena, na kasalukuyang abala sa pag-aayos ng mga lamesa para sa orientation ng mga bata. "Pwede ba akong tumulong?" tanong niya. Nilingon siya ni Selena. Wala siyang nasabi, ilang sandali silang nagkatitigan. Hanggang sa wakas, tumango siya. "Simulan mo sa pagligpit ng mga putik sa gilid. Basang-basa yan kanina." Ngumiti si Lance. "Roger that." Habang magkatabi silang nagtatrabaho, walang usapan. Ngunit ang kilos ng bawat isa ay nagsimulang bumalik sa dating sayaw. Ang mahinahong pagtutulungan, ang sabayang pagngiti kapag napapansin ang progreso at ang matagal nang nawalang pakiramdam niya sa kabila ng sakit, ang pagmamahalan ay pwedeng magsimula muli sa paggalang. At nang matapos ang araw, sa ilalim ng papalubog na araw, tumabi si Lance kay Selena habang nakaupo sila sa bangko sa ilalim ng punong mangga. "Selena," bulong niya, "hindi ako narito para humingi agad ng tawad o ng sagot. Narito lang ako para muling subukan kung may puwang pa ako sa buhay mo." Napatingin si Selena, walang luha, pero may liwanag sa mata. "Hindi ko masasagot ngayon, Lance. Pero sa mayon, ayos lang na narito ka. Sa totoo lang, matagal na akong hindi umuupo sa tabi ng taong gusto kong makasama habang pinapanood ang araw na bumababa." Sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Lance. "Kung kailangan kong magsimula bilang assistant mo dito, gagawin ko." Tumawa si Selena, mahinang tawa, ngunit punong-puno ng pag-asa. "Sige, pero magdala ka ng sarili mong walis bukas. Ayoko ng spoiled na staff." At doon, sa isang simpleng araw ng muling pagtutulungan, unti-unting bumalik ang sigla sa pagitan ng dalawang pusong nasugatan, ngunit hindi nawala ng kakayahang magmahal muli. Hindi dahil perpekto sila, kundi dahil pareho silang marunong lumaban para sa isa't isa. Sa mga sumunod na linggo, naging bahagi na muli si Selena ng pamilyang De La Peña, ngunit sa paraang mas makabuluhan at may mas malalim na layunin. Sa halip na bumalik bilang staff sa main office, pinili niyang manatili sa field, kung saan mas nararamdaman niya ang kanyang halaga. Sa ilalim ng RD De La Peña Foundation, pinangasiwaan niya ang pagpapatayo ng unang 3 community learning centers sa Cavite, Quezon at Laguna. Kasama niya sa mga proyekto si Lance, na sa pagkakataong ito ay hindi bilang corporate heir kundi bilang co-worker. Wala itong posisyon sa proyekto, ngunit hindi rin ito kailanman lumiban. Tulad ng ipinangako, nagsimula siya bilang assistant, tagabuhat ng semento, tagahawak ng blueprint, minsan ay tagakuha ng kape para sa mga volunteer. Isang hapon habang inaayos nila ang mga library shelves sa Cavite site, biglang bumuhos ang ulan. Napilitang magsiksikan ang buong team sa ilalim ng tarp na nilagyan lang ng mga pako sa poste. Basa ang buhok ni Selena habang tinatakpan ng clipboard ang mga worksheet ng mga bata. "Teka, eto," sabi ni Lance, inabot ang isang lumang payong. "Kahit paano, hindi madudurog ang worksheets mo sa ulan." "Basa na rin naman ako," sagot ni Selena. "Hindi na bago to." Napangiti si Lance. "Alam mo, sa lahat ng nakasama ko sa trabaho, ikaw lang ang hindi ko pa nakitang uminit ang ulo kahit buhos na ang ulan at tapos na ang deadline." Huminga ng malalim si Selena, saka sumandad sa dingding dahil ang mga deadline kaya pang habulin. Pero ang tiwala, pag nawala yan, matagal bago bumalik. Tumango si Lance, sabay sabing, "At salamat dahil kahit paano, pinapabalik mo ako." Hindi agad sumagot si Selena. Ngunit sa maikling titig nila, alam nilang pareho. Ang panibagong yugto ng relasyon nila ay hindi na gaya ng dati. Wala nang kasiguraduhan, ngunit meron ng mas malalim na ugat. Respeto. Nang matapos ang proyekto sa Cavite, formal na inanyayahan ng isang barangay captain ang foundation sa isang simpleng turnover ceremony. Si Rogelio, na tahimik lang sa likod ng mga balita, ay biglang dumating, hindi bilang CEO, kundi bilang ama at tagapagtatag ng inisyatibo. Habang nakaupo sa plastic na upuan sa gilid ng basketball court na pansamantalang naging venue,
Tinanong siya ng isang matandang barangay official. Sir Rogelio, ibang klase talaga ang foundation nyo. Pero curious lang po ako, bakit si Ma'am Selina ang pinili niyong mamuno rito? Sumulyap si Rogelio kay Selina na abala sa pag-ayos ng mga libro sa istante. Sapagkat siya lang ang nakilala kong hindi kailanmang pinangarap ang kapangyarihan. Pero kaya niya itong gamitin para sa tama. Sa gabi ring iyon, habang nagkakasayahan ang mga taga-barangay, magkatabi sa isang maliit na bangkito sina Selina at Lance. Pinapanood ang mga batang masayang naglalaro sa liwanag ng portable floodlights. Minsan, wika ni Selina habang pinagmamasdan ang mga bata. Iniisip ko kung hindi tayo naghiwalay, mararating pa kaya natin to? Siguro hindi, sagot ni Lance. Kasi noon, mahal lang kita. Ngayon, hinahangaan na rin kita. Napalingon si Selina, ngumiti. At ikaw, mas okay ka na ngayon, hindi ka na CEO son lang. Hindi pa rin ako sigurado sa magiging title ko, sabay tingin ni Lance sa kanya. Pero kung sakaling papayagan mo ulit ako, baka gusto ko ulit maging fiancé mo. Natigilan si Selina, tahimik. Ngunit imbes na umiyak o ngumiti ng malaki, marahan niyang sinabi, "Isa pa lang ang proposal na dapat nating pagdaanan, Lance. At yan ay yung muling pagtitiwala. Pero kung matibay yan, baka susunod na yung singsing." Pila sapat na yon kay Lance. Tumango siya. Pila natuto ng hindi madaliin ang mga bagay. Sa pagitan nila may katahimikan. Hindi dahil walang sasabihin, kundi dahil hindi na kailangan ng maraming salita. Alam na nila kung nasaan sila, at alam na rin nila kung saan sila patutungo. Pagkalipas ng ilang linggo, pormal na inilunsad ng foundation ang ikalawang phase ng programa, ang paglikha ng regional centers sa iba't ibang probinsya. Si Selina ang head coordinator, habang si Lance naman ay inatasang magturo ng financial literacy para sa mga magulang ng benepisyaryong estudyante. Masaya silang dalawa sa gawaing may saysay, at masaya rin si Rogelio na makita ang kanyang anak na hindi lang nagtatrabaho, kundi tunay na naglilingkod. Minsan sa isang team building activity sa Baguio, habang nagyeyelo ang gabi at nagkakape sila sa veranda ng isang lodge, nilapitan ni Rogelio si Selina. "Anak," bungad niya habang pinapanood si Lance na naglalaro ng chess kasama ang ilang community leaders. "Salamat sa pagbabalik. Hindi lang sa trabaho, kundi sa puso ng anak ko." Ngumiti si Selina. "Hindi ako bumalik para sa kanya lang. Bumalik ako kasi nakita kong may puwang pa ako sa mga bagay na may saysay. Pero oo, sa kanya rin." Tumawa si Rogelio, marahang tinapik ang balikat niya. "Lahat tayo may mga pagkakamaling kailangang daanan. Pero kung kaya nating gawing mas mabuti ang sarili natin sa dulo, hindi na sayang ang sa." At habang unti-unting nilalamig ang hangin ng Baguio, naging mainit ang puso ng bawat isa. Hindi dahil lahat ay perpekto na, kundi dahil sa wakas natutunan nilang magsimula muli ng may pag-unawa, pagrespeto at pagmamahal na mas malalim kaysa dati. Sa muling yugto ng kanilang buhay, hindi na kailangan ni Selina ng titulo para maging mahalaga. Hindi rin kailangan ni Lance ng karangalan para mapatunayan ang sarili. Ang kailangan lang nila ay ang isa't isa at ang layunin na lumampas sa personal na ligaya upang makapagbigay ng pag-asa sa iba. At sa pagbabalik ni Selina, hindi lang isang babae ang bumalik. Isang leader, isang tagapaglingkod at higit sa lahat, isang babaeng muling natutong magmahal habang buo pa rin ang sarili. Ang pagbabalik ni Selina sa proyekto ng R.D. De La Peña Foundation ay hindi lang simpleng pagpanumbalik ng isang tao sa kanyang tungkulin. Para kay Rogelio, ito ay tila panibagong kabanata sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Isang kabanatang hindi sinulat sa pamamagitan ng negosyo o kayamanan, kundi ng kababaang loob, pagpapatawad at muling pagbangon. Sa kabila ng pagiging abala ni Selina sa pamumuno ng programa, hindi ito naging dahilan para lumayo siya sa pamilyang De La Peña. Sa katunayan, mas lalo siyang napalapit kay Rogelio. Sa bawat linggo, kung may pagkakataon, dumadalaw ito sa tahanan ng matanda. Hindi para sa business updates, kundi para sa simpleng kwentuhan at tahimik na tanghalian. Isang linggong hapon,
Habang sabay silang nag-aayos ng mga donasyong damit sa likod ng bahay, binasag ni Rogelio ang katahimikan. "Selina?" Bungad niya habang tinutupi ang isang lumang jacket. "Napapaisip ako minsan." Paano kung hindi ko ginawa yung pagpapanggap bilang janitor? Sa tingin mo ba, makikilala pa rin kita ng buo? Napangiti si Selina, hindi dahil sa tanong, kundi dahil sa tono ni Rogelio. Tila isang batang naglalakas loob magtanong sa guro. "Hindi ko alam, Sir Rogelio. Pero sa totoo lang, mas natutunan ko rin kilalanin ang sarili ko dahil sa ginawa nyo. Nung mga panahong di ko alam na kayo pala yon, hindi ko rin alam na sinusubukan ko na rin palang ipaglaban ang prinsipyo ko kahit walang nakakakita." Napangiti si Rogelio sa kabumuntong hininga. "Alam mo anak," sambit niya, "buong buhay ko iniisip kong sapat na ang maging matagumpay sa negosyo para maging matagumpay sa buhay. Pero nung nakita kita bilang Selina, hindi bilang nobya ni Lance, hindi bilang empleyado, kundi bilang taong marunong tumayo kahit nilalait at pinag-iinitan, doon ko na-realize ang tunay na tagumpay ay yung hindi mo kailangang ipagsigawan." Sa mga salitang iyon, tumahimik si Selina. Ramdam niyang hindi lamang ito papuri, kundi isang buod ng paglalakbay ng isang amang buong buhay ay ginugol sa pagbubuo ng isang imperyo. Ngunit ngayon ay natutong ang tunay na pundasyon nito ay hindi ang konkreto, kundi ang puso. Pagkalipas ng ilang linggo, sa isang pagkakataong hindi inaasahan, muling inanyayahan si Rogelio ng isang prestiyosong business publication upang tumanggap ng Lifetime Achievement Award para sa kontribusyon nito sa industriya ng konstruksyon at rural development. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may plano si Rogelio para sa gabi ng parangal. Sa mismong araw ng event, imbes na magsuot ng mamahaling designer barong, pinili niyang isuot ang isang simpleng long-sleeve polo. Iyon ding isinuot niya noong unang araw niya bilang si Mang Elyong. Isinama niya si Selina bilang kanyang guest of honor, sa kabila ng pag-aalok ng board na dapat ay isang business partner o investor ang kasama. Pag-akyat niya sa entablado upang tanggapin ang parangal, binati niya ang madla, ngunit agad na tinalikuran ang scripted speech na inihanda ng kanyang sekretarya. "Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang totoo, hindi ko po inaasahang matatanggap ko ang ganitong pagkilala. Hindi dahil sa hindi ako naniniwala sa sarili ko, kundi dahil alam kong marami akong pagkukulang bilang tao." Tahimik ang buong hall. Lahat ay nakikinig. Ilang buwan po akong namuhay bilang Mang Elyong, isang janitor sa sarili kong kumpanya. Sa panahong yon, nakita ko kung paanong ang tingin ng tao sa'yo ay nababago base sa unipormeng suot mo, sa trabahong hawak mo, at sa impluwensyang inaakala nilang wala ka. Tumingin siya kay Selina na nakaupo sa harap, hindi napigil ang luha. Pero may isang tao po akong nakilala sa mga panahong yon. Isang taong nagturo sa akin na hindi mo kailangang may pangalan para pakinggan. Hindi mo kailangang may titulo para igalang. At higit sa lahat, hindi mo kailangang mayaman para tumulong. Muling bumaling si Rogelio sa madla. Si Selina Rodriguez, ang babaeng itinuring kong susubukan, ngayon ay siya namang nagturo sa akin ng tunay na pamumuno. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nag-iyakan ang ilang empleyado sa audience. Ilan sa mga dating nakasama ni Rogelio bilang janitor ay nandoon at tila naalala nila ang mga araw na hindi nila alam na ang katabi nilang tagalinis ay siya palang may-ari ng kumpanya. Makaraan ang ilang araw, formal na inilunsad ng kumpanya ang bagong programa sa HR na pinamagatang Character over Credentials. Isang taunang pagsusuri at pagkilala sa mga empleyadong nagpapakita ng integridad, malasakit at tunay na paglilingkod. Kahit sila'y messenger, utility o janitor man. Sa launching event nito, ipinakita ang bagong gallery wall ng kumpanya, The Wall of Values. At sa pinakaunang larawan sa gitna, nakadisplay ang imahe ni Rogelio. Hindi sa kanyang CEO attire, kundi sa suot niyang janitor uniform, hawak ang mop at may ngiti ng isang lalaking walang bahid ng pagmamataas. Nang gabing iyon, habang sabay na naglalakad sa parking lot sina Selina at Lance, tinanong ng binata ang nobya. "May naisip ako, Selina." "Ano yon?" tanong niya habang hawak ang kanyang sling bag.
Pwede ba kitang yayain, hindi para magpakasal agad, pero para simulan nating magplano ng buhay kung saan sabay tayong nagtuturo, naglilingkod at nagmamahalan. Sa tamang oras, sa tamang paraan, ngumiti si Selena sa tumango. Sa wakas, marunong ka na ring magplano ng hindi minamadali. At sa gabing iyon, habang bumubuhos ang malamig na hangin sa syudad, sabay nilang nilingon ang busaling minsan ay naging tagpuan ng tanong, luha at pagsubok. Ngunit ngayon, naging simbolo ito ng panibagong aral. Na sa isang ama, isang anak at isang babae, ang tunay na tagumpay ay hindi nakikita sa taas ng sahig na tinatapakan mo, kundi sa lalim ng puso mong marunong tumanggap, magpatawad at magmahal. At sa tala ng kasaysayan ng pamilya de la Peña, hindi na kailanman nabura ang aral ng isang amang nagbaba ng sarili para itaas ang dangal ng isang babae. Isang aral na habang buhay nilang babaunin at ipapasa sa susunod na henerasyon. Makalipas ang halos isang taon mula nang tuluyang bumalik si Selena sa buhay ng mga de la Peña, unti-unting nanumbalik hindi lang ang sigla ng pamilya kundi pati na rin ang lalim ng kanilang layunin. Ngunit sa likod ng matagumpay na mga proyekto ng foundation, mga parangal mula sa gobyerno at mga kwento ng tagumpay ng mga batang natulungan, may mas tahimik ngunit makapangyarihang pagbabago ang unti-unting nabubuo. Naging mas kilala na ngayon sina Selena at Lance hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang tambalang gumagawa ng konkretong pagbabago sa mga komunidad. Sa mga interview sa media, sa mga community events, at sa mga report ng foundation, madalas silang nababanggit. Ngunit sa kabila ng atensyon, pinili pa rin nilang mabuhay ng simple. Wala pa ring singsing sa daliri ni Selena. Wala ring engrandeng anunsyo ng engagement. Ngunit sapat na para sa kanila ang tahimik na pagtutulungan. Isang araw sa isang barangay, isang linggo sa isang isla, isang buwan sa isang paaralan sa bundok. Isang hapon, habang nagpapahina sila sa ilalim ng punong akasya sa isang site sa Sorsogon, tinanong ni Selena si Lance habang kapwa sila nakahiga sa banig. "Lance, hindi mo ba ako tinatanong kung bakit hindi pa rin ako handang saguin ng oo yung tanong mo dati?" Napalingon si Lance sa ngumiti. "Inaamin ko, minsan iniisip ko, pero natutunan ko na may mga tanong na mas magandang sinasagot ng panahon." Tumango si Selena, saka ipinikit ang mga mata. "Kasi gusto ko, kapag dumating yung araw na yun, hindi na ako ang babae na pilit lumalaban para sa espasyong dapat ay kusa sanang ibinibigay. Gusto ko, sa araw na iyon, ang pangalan ko ay hindi na lang yung kasama sa pangalang De La Peña. Gusto ko bitbit ko na yung sarili ko, buo, hindi nakatikit lang sa'yo o sa tatay mo." Napatahimik si Lance, at sa katahimikang iyon naintindihan niya. Sa kabila ng lahat ng kabutihan, ng tiwala, at ng pagmamahal na meron sila ngayon, nananatili pa ring mahalaga kay Selena ang magkaroon ng sariling pagkatao. Isang identidad na hindi lang asawa ng mayaman o direktor ng foundation, kundi isang taong tumayo sa sariling pangalan. At ito ang naging dahilan kaya isang buwan matapos ang usapang iyon, pinatawag ni Rogelio ang board ng foundation at board ng kumpanya para sa isang special meeting. Sa harap ng lahat, tahimik niyang binasa ang kanyang liham ng resignation bilang CEO at chairman ng RD De La Peña Build Corp. Panahon na po para ang tagumpay ng isang pangalang De La Peña ay hindi na lang sumasayaw sa likod ng isang tao, kundi ng isang pamayanang may iisang layunin. Mula ngayon, nais kong ipasa ang direksyon ng ating foundation sa 2 taong mas may sigasig, mas may malasakit, at higit sa lahat, mas may tibay ng paninindigan, sina Lance de la Peña at Selena Rodriguez. Nagulat ang board, lalo na si Lance, ngunit mas lalo si Selena. "Sir Rogelio," aniya habang unti-unting tumatayo, "hindi ko po yata." Pero pinigilan siya ng matanda, sabay sabing, "Hindi ko ito ginawa para bigyan ka ng kapangyarihan, Selena. Ginawa ko ito dahil karapat-dapat ka."
At kung ayaw mong kilalanin ang sarili mo sa apelyido namin, ito ang pagkakataon mong patunayan na hindi mo kailangang dalhin ang pangalan dahil ikaw mismo sapat na ang pangalan mo para magsimula ng sarili mong aral. Umiiyak na ang ilan sa board members. Si Lance ay nakaupo lang, napapangii habang pinupunasan ang luha. Mula sa araw na iyon, nagsimula ang isang panibagong yugto. Ibinunyag ng foundation ang bagong leadership program na tinawag na Project Selina. Isang national training ground para sa kabataan leader mula sa mga probinsya na nais maging agent of change sa kanilang komunidad. At hindi iyon ideya ni Selina. Si Rogelio mismo ang nagpangalan sa programa. Sa launching event ng nasabing programa sa isang amphitheater sa Batangas, dumagsa ang halos 500 kabataan mula sa iba't ibang rehiyon. Lahat ay sabik makilala ang babaeng pinangalanan ng programa. Ngunit nang dumating si Selina sa entablado, nakasimpleng blouse lang siya, itim na pantalon at sapatos na gamit. Wala siyang makeup, wala ring stylist. Tumayo siya sa gitna ng entablado, may hawak na lapel mic at marahang nagsimula. Alam niyo, hindi ako anak ng politiko. Hindi rin ako galing sa mayamang pamilya. Lumaki akong nagbabantay sa tindahan ni Mama at nagsusulat ng assignment sa ilalim ng kandila. Pero sa bawat araw na gumising ako noon, sinasabi ko sa sarili ko, isang araw may makikinig din sa akin. Tahimik ang lahat. Sa unang pagkakataon, nakita ng mga kabataang iyon ang isang lider na hindi lumaki sa entablado, kundi tumayo sa dulo ng kwento ng mga inaapi. Hindi nyo kailangang makilala dahil sa apelyido nyo. Hindi nyo kailangang may padrino para pakinggan. Ang kailangan nyo lang ay ang panindigan ang pangarap ninyong hindi lang kayo ang makikinabang. Muling lumakas ang palakpakan, ngunit sa gitna ng lahat, sa dulo ng audience, nakaupo si Rogelio, nakasombrero, tahimik at hawak ang lumang ID na gamit niya noon bilang Mang Elyong. Sa tabi niya, tumabi si Lance. Pa, aniya habang nanonood kay Selina sa entablado, salamat sa hindi ka agad paghusga. Kung hindi mo siya sinubukan noon, baka hindi ko rin siya nakilala ng ganito. Sumandal si Rogelio sa upuan, ngumiti. Hindi lang ikaw ang may natutunan, anak. Sa dinami-dami ng pinayaman ko, si Selina lang ang nakapagbigay sa akin ng panibagong yaman. Yung makitang ang pangalan ko ay hindi lang may halaga sa stock market, kundi sa puso ng mga taong binigyan natin ng boses. Sa likod ng entablado, matapos ang programa, lumapit si Lance kay Selina. Tahimik silang nagkatinginan. Handa na ba tayo? Tanong ni Lance. Hindi hawak ang singsing, kundi isang sulat. Isang plano ng proposal para sa pagtatayo ng isang integrated school na ipapangalan sa ina ni Selina. Ngumiti si Selina, tumango. Ngayon, oo, buo na ako at buo na rin tayo. At sa dulo ng lahat, sa ilalim ng pangalan ng isang pamilya, ng isang proyekto, at ng isang pangarap, nakatayo ang isang babae, isang lalaki, at isang amang minsang nagtanong, sino ba talaga ang karapat-dapat sa aking anak? Ang sagot? Hindi ang may magandang itsura, hindi ang may koneksyon, hindi ang may diploma o salapi, kundi ang babaeng tumayo sa sarili niyang pangalan at pinaramdam sa lahat na sa likod ng apelyido